Nandito tayo ngayon guys sa Slave Lake. Another day, another pickup. So ito ang next assignment natin. Kakarga tayo ng pellets. Itong load natin ay papunta ng BC, British Columbia, sa Surrey. So maulan dito ngayon sa Slave Lake. Buti na lang mayroon tayong kapote kompleto, pati sa pantalon, tapos bota. Dito sa Canada, hindi lang winter, hindi summer, pati ulan meron dito. So karga natin, ayan, pellets, nakapaleta. Ayun, itong load natin, may tarp ito. Itatarp pa natin ito. So antayin natin makompleto magkarga dahil ulan. Ayun, nagkakarga na. Nagpahinga siya yung operator eh. Ayun, nagkakarga na. So isisecure natin mabuti. Ito guys, kung pupunta kayo ng Canada, hindi lang winter dito, hindi lang winter jacket ang dadali natin. Teka, yung ano ko. So yun, hindi lang winter jacket ang dadali natin dito, hindi lang sweatshirt, pati kapote. Magdala kayo kapote. Dito may bota na dito, pero yung gantong kapote parang bihira dito. Merong ganto. Ang kapote nila yung parang dress, ganon. Pero yung may pantalon, wala. Hindi ko lang alam hindi ko sure. Pero kung meron, mas maganda sa Pilipinas magpabili dahil nga mas mura. Dito kasi mahal ang kapote. Kaya kung papunta kayo dito, magdala na kayong kapote dahil may tagulan. Malakas kung umulan dito. Bumabaha nga dito eh. May bumabaha. Nagsasarado ng yung highway ng ilang araw dahil sa lakas ng ulan. So yun yung operator natin. So i-secure muna natin to. Basta kung pupunta kayo dito sa Canada, magdala rin kayo ng kapote kasi pag umulan nga dito malakas. At saka lalo na sa trabaho natin na truck driver, kailangan talaga natin ito. Alright, secure muna natin. So yun, tapos na tayo mag-secure. Kaso lang hindi pa tayo makapunta sa tarping area kasi may nag-tarp pa na isang truck. So nandun. So tinulungan ako ni paring Ray na mag-secure ng load para mas mapabilis. So ngayon wala na. Siya na kakarga. Pupunta na tayo ngayon sa tarping area para makapag-tarp tayo. Habang wala pang nagkakarga kay paring Ray. Tutulungan natin siya. Ilalatag ko lang to. So magta-tarp tayo ngayon dito sa tarping area nila. Maganda dito kasi mag-tarp dahil siguradong secure tayo dahil may full arrest sila. Tapos na kagad yung nakalatag kasi ang haba ng tarp niya eh. Dalawa lang tarp niya. So ito yung full arrest nila. Tarping station. Full protection. So yung tarp natin, isinampa na ng operator dyan sa taas. Ayun andun na yung tarp natin. Huwag nyo tatangkain bubuhatin yung tarp para ilagay sa taas Ipabuhat natin yan sa operator dahil delikado tayo. At saka napakataas niyan, hindi natin kaya buhatin yan. So yeah, that is very bad. Yeah. Too much coming. Too much coming. Yeah, see? You have coat. Why you not coat this when raining? Which one? Raining this few hours ago. Yeah. I think that one just for 2 or 3 minutes, right? But that one coming too far. Yeah, it's crazy. Yeah, very hot. See? The second one, right?
Yes. The second one, right? Are you also going to busy or I'm going to Surrey, BC. very busy? I'm also. But I'm living in Eversport. You're living up front? Oh, that's good for you. I'm living in Regina. Really? Yeah, but for me, Like, okay. So when you leave? tonight, but maybe I upload in BC Okay. tomorrow. Okay. So then you're coming back, right? Yeah, I'm coming back. Yeah. So you deliver that Monday, No, tomorrow. tomorrow? Yeah. I'm coming for admission. Ah, Just need a month leave. That's it. yeah. Okay, safe trip, Okay, buddy. yeah, you too. Yeah. Yun, magta-tarp tayo. Nagkaintindihan ano? Nagkaintindihan yung mahina, pareha sa mahina sa English. Yung kusot niya kasi maanggi dito kaya nakakaubo. So yan yung tarp natin, oh. Easy lang naman yan i-tarp. Ay, ako, naipit yung ano ko. Isang ano, luwagan ko muna. Easy lang naman yan i-tarp. So i-tarp muna natin to, tapusin natin to. Hanggang dito na lang tayo, guys. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Pag summer talaga, napakaganda dito sa Highway 5. Highway 5 ito. Ay, Highway 16. Highway 16 kasi karugtong ng Highway 5, napakaganda ng lugar na yan. Maganda sa tanawin, talaga nakaka-relax. Parang hindi ka abuti ng antok kasi ang mata mo busog na busog sa paligid eh. Oh. May parking area pa para sa mga namamasyal. Good morning guys, today's Friday. Hindi na ako nakapag-video kahapon dahil nga maulan, di ba? So same lang ang pick-up namin ni Paring Ray. Yan si Kenji. May load tayo na pellets. Then ito naman si Paring Ray. Ganon din ang ano niya. So ang biyahe namin papuntang British Columbia. Sa Surrey ako, hindi ko alam kung saan papunta sa kanya, kung anong company sa kanya. Sa Rona ako magdi-deliver sa Surrey. Then sa kanya busy pa rin, pero Friday ngayon, sigurado hindi na kami makapag-deliver dahil abutin kami maghapon. Baka i-drop na lang itong load na to sa yard doon sa Abbotsford. So sana may load kami, mag-hook up na lang kami. Then yun, napadali ang trabaho namin dahil nagtutulungan talaga kami kung magpang-abot-abot kami sa customer or sa pick-upan. Nagtutulungan kami, hindi yung kanya-kanya, papanoorin ka lang. So yun, tinulungan niya ako nung natapos naman ako. Siya naman nag-tarp, tinulungan ko para mas mapabilis kami. So dito kami sa rest area sa Nojak, Alberta rest area. Dito kami nagpalipas ng gabi. Kung makikita nyo guys, napakaluwag ng rest area, di ba? Ang haba ng guhit. Ibig sabihin, parkingan ng truck. Nandoon naman yun para sa mga kotse. Di ba? So, ganun siya dito sa kaganda sa Canada dahil talagang may rest area para sa mga truckers. Meron din doon sa eastbound, may rest area din doon. So dito sa amin, westbound, meron. Maluwag to. Siguro mahigit 20 ang mga kaparada dito. Mahigit 20. Pre, good morning. Paring pre. Ano, magkakape tayo sa Teams? Hindi, pag diesel, doon na paparada sa Petropas, lalakarin lang konti. Oo. So yun. Check siya. Ang oras dito ay 6:24 AM. Teka. 6:24 AM. So hindi naman kami nagmamadali kaya take time lang.
So na syempre, ganun pa rin tulad ng dati, nagbabasa, nagre-reply tayo sa mga comments. Then nagbabasa tayo. So, shout out sa lahat ng naka-subscribe. Nasa 7,777 subscriber na tayo. Maraming salamat sa mga lahat na patuloy na sumusuporta kay Filipino Truckers Pro. So, nagbasa-basa tayo, may comment si shout out kay Gcast. Follow-up question, sir. Mas mataas ba rate ng gaya sa'yo na nagtatarp, na gaya ganyan, nagtatarp? Tapos double B, tama ba? Super B trailer kami versus yung mga repair vans lang na 52 footer. Parang mas nakakapagod kasi yung gaya sa inyo. Plus kakain pa ng madaming oras kaysa sa biyahe lang ng biyahe. Yun ang tanong niya kung mas mataas ba ang rate namin mga flatbed sa mga container van o repair. So magandang katanungan yan. Base ito sa nalalaman ko, sa experience ko. Sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko, halos parehas lang kami ng rate or mas mataas pa sa kanila. Ang nagpapalaki lang sa kita namin dahil kada pick up may bayad kami, kada drop may bayad, tapos kada tarp may bayad. One time tarp, untarp, may bayad kami nun. So kung meron tayong multiple drops, kunyari meron tayong 4 na drops, may bayad yung kada drops. Ganon din sa pickup, kada pickup may bayad, kaya doon kami lumalaki ang kita sa extra payment na yon. Sa mga container naman kasi mostly docking area lang yan, ipaparada lang nila sa loading area, kakargahan din yun. Aywan ko kung may bayad yon, wala akong idea sa payment nila, pero yun lang nagpapalaki sa amin sa kita, yung extra payment, pick up, drop, tarping. So yun, mahirap talaga ang trabaho namin ito, mahirap talaga, pero ini-enjoy na lang talaga, ini-enjoy. Kung isipin mo yung nakakapagod, nakaka-stress lang talaga. So yun, magandang tanong yun. Wala kasi akong idea sa mga dry van, container van na pero usually kung hindi kami parehas, mas mataas sa kanila. Dahil sila wala na yata ganong extra payment. May payment man sa kanila yung pick up, drop, pero mas mababa yung bayad sa kanila. Hindi katulad sa amin, medyo maganda ang bayad ng pick up, drop sa amin. Mataas ang bayad kaysa sa kanila. Then sa kanila kasi may bayad din ng cross border, pero hindi rin ganun kalaki kasi cross border lang. Yung mga ganun, hook up drop lang kasi yan sila. Talagang depende sa company. Depende sa company ang bayad. Kaya kung anong company mapasukan nyo, tiyagaan nyo lang. Kung maganda o hindi, tiyagaan nyo lang. Importante, mas malaki pa rin ang kita natin dito kaysa sa Pilipinas. Alright, so yun lang. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Yun lang ang may share ko sa ngayon. Dahil kahapon, hindi na talaga kami nakapag-video. Malakas ang ulan at nagmamadali na rin. Baka abutan pa ng bagyo. So yun. See you next time. Maraming salamat sa lahat ng nakasuporta at sa mga susuporta pa kay Filipino Truckers Pro. Abangan nyo soon, baka magpaparapol tayo ng camera. Alright. Tsaka isang t-shirt lang, may natira ako isang t-shirt, baka iparapol na rin natin yan. Abangan nyo lang kasi ipapadala ko sa uwi this July. Sana maabutan ko siya, kung maabutan ko Alright, so takbong pogi lang sa lahat ng mga buhabiyahe this day at sa araw-araw. Gabayan tayo ni Lord. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo mga biyahero. Filipino
siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy, laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe. San man pumunta, makikita ang truck na kanyang dinadala. Kayo'y sumama sa biyahe, lahat ay kasama.